Magandang gabi mga kaibigan. Imagine this, 10:00 ng gabi. Tapos na ang shift mo sa office o sa call center. Nakaupo ka sa kwarto mo dito sa Quezon City. Hawak ang phone. 2 oras na naman sa YouTube. Funny skits, mukbangs, vlogs ng mga influencers na may milyong-milyong views. Tapos bigla mong naisip, ano ba ito? Bakit ako nanonood lang ng buhay ng iba? Habang ang buhay ko parang stuck pa rin. Kung ikaw yan, pause mo muna yung video na pinapanood mo. Kasi ngayong gabi, tatalakayin natin. Paano kung yung 2 oras na yan, ginamit mo sa pagbuo ng sarili mong side hustle? Hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho. Hindi kailangan mag-upload araw-araw. Kailangan mo lang structure. At dito sa Pilipinas, maraming patunay na kaya ito, mga kaibigan. Alam natin ang realidad dito sa Pilipinas. Mataas ang bilihin, traffic sa EDSA, mababa ang sweldo sa maraming kumpanya. Pero sa kabila niyan, may mga Pinoy na gumagawa ng extra 20,000 to 100,000 monthly from side hustles habang may full-time job pa. Pero bakit tayo nahihirapan magsimula? Kasi walang structure. Nanonood tayo ng get rich quick videos pero hindi natin ina-apply. Resulta, 2 oras na sayang, zero progress. Ngayon, imaginein mo, sa halip na 2 oras nanonood, 30 minuto lang araw-araw sa focus building. Sa loob ng 3 to 6 months, pwede kang magka-extra income stream. Pwede kang mag-start ng YouTube channel mismo tungkol sa side hustles o gamitin ang YouTube para sa pag-promote ng affiliate products sa Shopee o Lazada. Maraming Pinoy na gumagawa nito. Tech reviews, personal finance tips, food business ideas, kumikita na ng malaki. Here's your simple Pinoy-friendly structure. Walang fancy equipment. Phone plus free apps lang. CapCut for editing. Canva for thumbnails. Tsaka syempre, no, StreamYard din, no? Yan. Oh, ito lang ang gagawin nyo, ha? Plant your content, brain dump. Ano ang niche mo? Sa Pilipinas, top earners, personal finance, paano mag-save sa inflation, online selling, ukay-ukay, curation o dropshipping, freelancing tips, Upwork for Pinoys, o food blogs with local twists, street food hacks. Piliin mo yung passion mo plus may demand. Check. Check sa YouTube Short, Bar at Google Trends PH. Mga kaibigan, no? Simulan sa YouTube Shorts muna. 15 to 60 seconds lang. Halimbawa, 5 side hustles under 5,000 na pwede simulan ngayong 2026. O paano ako nakagawa ng 15,000 pesos extra sa freelance writing? Gamitin ang phone camera, edit sa CapCut, add text, trending Pinoy music. Okay, magandang title ha. Side hustle ideas, Philippines 2026, low capital, high income, thumbnail natin, bright, mukha mo o product, plus text overlay, add affiliate links, Shopee, Lazada o Upwork referral, tag side hustle PH, extra income Pilipinas, paano kumita online 2026? Reply sa comment section ha, watch analytics, ano ang nag-click, adjust next video, consistency beats perfection. Maraming success stories dito. May Pinay teacher na nagsimula ng finance channel. Ngayon, kumikita ng 50,000 pesos monthly sa ads plus affiliates. May call center agent na nagre-review ng gadgets. Naka 200,000 pesos na. Ikaw rin, kaya yan. Hindi kailangan maging perfect. Si Vice Ganda nga nagsimula sa maliit na gigs. Si Alex Gonzaga from Simple Vlogs. Start small pero start now. Yung 2 oras mo sa YouTube, i-invest mo sa sarili mo. Sa 2026, ang digital economy dito sa Pilipinas ay booming. AI tools, e-commerce, content creation, sumabay ka. Okay, ang mga common excuses sa mga tao. Wala akong time, 30 minutes lang. Mahal equipment, phone mo sapat. Wala akong followers. Start with shorts. Algorithm helps Pinoys. Takot magkamali. Lahat nagsisimula sa 0 views. Embrace it, mga kaibigan.
Ngayon, bago tayo magpaalam, hayaan niyo akong magdagdag ng mas maraming inspirasyon, mga totoong kwento mula sa 2025 hanggang ngayong 2026 na patunay na yung 30 minutes nightly grind, gumagana talaga yan dito sa Pilipinas. Una, si Real Talk Kuya Darbs or Darby Kim Estrabilla. Nagsimula siya sa heartbreak. Nagpo-post lang ng raw, honest advice sa YouTube at iba pang platforms habang nasa Australia pa. Hindi siya full-time creator agad. Side hustle lang yan para i-process ang sakit. Pero dahil sa authenticity niya, naging isa siya sa pinaka-influential content creators dito sa Pilipinas ngayon. Kumikita na siya ng solid mula sa brand deals, sponsorships at community niya. Lesson, hindi kailangan maging perfect vlogger, real talk sells, lalo na sa mga Pinoy na pagod na sa fake positivity. Pangalawa, maraming anonymous o faceless channels na sumisikat ngayong 2026. Halimbawa, may bagong kwento ng 20-somethings na nagsimula ng faceless, YouTube Shorts o long-term tungkol sa side hustles, finance tips o paano makatipid sa inflation. Using AI tools tulad ng CapCut, auto-edit o free voiceovers sa loob ng 6 hanggang 7 buwan, may nakakaabot na ng steady income na 50,000 to 100,000 monthly mula sa AdSense plus affiliates. Hindi na kailangang ipakita ang mukha kung mahihiyain ka. Focus sa value. Okay. At wag nating kalimutan yung mga everyday Pinoys. May mga call center agents pa rin sa QC o Makati na nagre-review ng budget gadgets o Shopee hauls sa gabi after shift. May teacher na nagpo-post ng extra income for teacher series. Ngayon, may extra 30,000 to 50,000 monthly na. May nurse turned CEO story rin na nag-start sa maliit na online hustle bago nag-scale sa company na may 1,200 employees. Point is, hindi kailangan maging Kong TV o Ivana Alawi level agad. Marami sa kanila nagsimula rin bilang side hustle habang may full-time job. Pero real talk, for 2026, mas competitive na. Oo ha, pero mas madali rin dahil sa AI tools. Pwede kang mag-generate ng thumbnail sa Canva Magic Studio, mag-suggest ng title sa ChatGPT, o mag-edit ng shorts in minutes. Yung algorithm, mas pinapaboran pa rin ang consistent, helpful content para sa Pinoys. Kung focus ka sa niche na may local demand, like side hustle ideas under 10,000 pesos, kamusta na ang freelancing sa Upwork para sa Pinoy 2026? O budget meal prep sa panahon ng mahal na bigas, may audience ka dyan. Kung natatakot ka sa zero views, sa una, normal yan. Karamihan ng successful channels ngayon, unang 20 to 30 videos nila, 50 to 200 videos lang. Pero pag tumama yung isa, snowball effect. Kaya huwag kang titigil. Ngayon, tanong ko sa iyo, ano pa bang dahilan para hindi mo subukan? Yung 2 oras mo sa YouTube, scrolling, Facebook, pwede nang maging 30 minutes building plus 90 minutes pa rin para mag-relax. Balance pa rin, pero may progress. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, after this video, huwag ka nang mag-scroll aimlessly. Buksan mo ang YouTube studio mo, gumawa ng channel kung wala pa, o mag-upload ng unang short mo. Comment down below. Ano ang side hustle na gusto mong simulan? At kung ready ka na, i-like, i-subscribe at i-bell mo na yung notification para sa mga susunod na tips. Hindi ito tungkol sa pag-quit sa job mo. Ito'y tungkol sa pagbuo ng future mo, para sa pamilya mo, para sa freedom mo. Kaya mo yan. Pinoy, sama-sama tayo sa movement na ito. Good night at good building. Mabuhay ang Pilipinas.